Vindication at early gift para sa Women's Day sa March 8, ang turing ni Nadia Montenegro sa desisyon ng Pasay City Prosecutor na isampa sa korte ang kanyang kaso laban sa isang empleyado ng Senado. Ito'y may kaugnayan sa sinasabing pot session niya sa Senate premises umano. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tingin ng isang prosecutor, may sapat na basehan para isampa sa korte ang reklamo ng aktres na si Nadia Montenegro laban sa isang Senate security personnel. Ayon sa nakalap ng Bilyonaryo News Channel, na resolution ng Office of the City Prosecutor ng Pasay City, inirekomenda ang pagsasampa ng kaso para sa unjust vexation at paglabag sa Safe Spaces Act o RA 11313 laban kay Victor Patelo. Yan ay nang maganap ang insidente noong August 2025 nang maakusahan daw siyang nagpapat session sa Senado. Siya ay nooy public affairs officer ni Senator Robin Padilla. Matapos gamitin ang PWD comfort room sa Senado, sinabi ni Nadia na nilapitan siya ni Patelo sa hallway. Sinabihan daw siya nito na between him and her, marami raw na iinggit sa aktres. Nang tanungin daw niya kung bakit, sinabi umano ni Patelo na may nagsumbong na staff ni Senator Ping Lacson na gumagamit daw siya ng tiyongke o marijuana. Hinawakan umano ng respondent ang kanyang mga braso at tinanong kung gumamit siya ng droga sa comfort room. Sinabi ni Nadia na napilitan siyang ipakita ang laman ng kanyang bag at bulsa na may lamang vape. Natroma raw siya rito at naging uncomfortable sa aksyon ni Patelo. Matapos suriin ang reklamo at mga ebidensya, sinabi ng prosecutor na mas mabuting talakayin ng mga depensa ng respondent sa isang full-blown trial. Kaya naman inirekomenda na isampa sa korte ang kaso para sa unjust vexation at paglabag sa Section 16C ng Safe Spaces Act. Sinusubukan naming makakuha ng panig mula kay Patelo pero hindi pa namin maabot ang kanyang linya. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng respondent. Hindi pa rin sa ngayon kinukumpirma ng Office of the Sergeant at Arms kung bahagi pa ng kanilang grupo si Patelo. Matapos ang issue ni Nadia, nag-resign siya mula sa opisina ni Padilla nitong nakaraang taon for the sake daw of her mental health and the welfare of her children. Pinasinungalingan na rin niya noon ang nasabing issue sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.